Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Bago po tayo pumunta sa ating pupuntahan, dahil ako pupunta sa isang baryo, dito lang din po malapit sa ating lungsod, ano? Pero bago ang lahat, gusto ko muna po pag-usapan natin. Ito pong tungkol kay Paulo Duterte. Doon po sa usapin tungkol sa 51 billion. Napakahalaga ho ng pera na yun, 51 billion. Para po sa mga mamamayan na katulad natin, na mahirap, nangangailangan ng pera o nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Sa totoo lang ho, marami pong mga congressman, senator ang nabahala ho nung nalaman na ito palang si Pulong, na katangi-tanging congressman ang nabigyan ng ganong kalaking halaga, na 51 billion. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, wala hutong iniwan o walang pinagkaiba kay Sara. Na nung tinatanong na, maaaring ganito ang kalabasan nito. Na pag tinanong na ng Senado, tinanong na ng mga Kongreso kung saan nanggaling o saan dinala, malamang ho, mauuwi na naman ho ito sa wala. At malamang, magwawala na naman ho nito si Digongyo, na kung saan siyempre pananagutin yung kanyang anak. Nung una pinapanagot ng gobyerno itong si Sara dahil nga magnanakaw. Siyempre hindi na ho katakataka kung yung kanyang nakatatandang kapatid magnanakaw din. Tulad nga ho ng sinabi ko, kung ano yung ugat, yun ang puno. Kung ano yung puno, yun din yung sanga. Kung ano yung sanga, yun din yung bunga. Kumbaga, iisa lang ho yung nananalaytay. Iisa lang yung pinanggalingan . Yung ugat na walang iba, yung kanilang ama na sanay ho magnakaw sa pera ng taong bayan. Nakakalungkot to isipin talaga. Sana ho maibalik talaga ni Paulo Duterte yung ninakaw niyang 51 billion. Kasi mahuhulog ho talagang ninakaw niya dahil unang-una mismong sinabi na ho ng isa sa mga kongrehista na tuklasan nila na yung 51 billion na yun walang pinatunguhan. Basta na lamang inilagay kay Paulo Duterte, yung basta na lamang siya pinondohan ng ganong kalaking halaga nang wala man lang usapin na saan niya dadalhin, kung anong gagawin niya dito, kung ito ba igagawin niya, ipapagawa niya ng ganito, o ito yung proyekto. Wala man lang siyang binigay na kumbaga proposal. No, bigyan niyo ako ng ganitong laking halaga kasi ganun din kalaking proyekto ang gusto kong magawa sa distrito ko. Wala ho . Nung panahon ni Digongyo, halos lahat ng mga project ang gumawa doon sa Davao City, si Bongo, yung pamilya ni Bongo. Na kung saan sila lang din ang kumontrata. Mga kababayan. Tingnan niyo magmula sa anak, sa ama. Iisa ho ang strategy. Iisa po ang strategy. Ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan para ho mangamkam ng napakalaking pera. Yung 1 billion lang ho, mga minamahal kong mga kababayan. Kung titignan ho ninyo, 1 billion . Pag sinabing billion, napakarami na hong pwedeng matulungan yan. Na mga Pilipinong hirap na hirap sa buhay. Mga Pilipinong nangangailangan ng ayuda mula sa gobyerno o sa ating gobyerno. Yung pa kayang 51 billion na pagmamay-ari na ngayon ng isang tao, na kung saan ginamit yung kanyang kapangyarihan, ginamit yung kapangyarihan ng kanyang ama para ho makakamkam ng ganong kalaking pera. Biro nyo ho yun . Nakakalungkot, mga minamahal kong mga kababayan. Kung titignan ho ninyo, pag tinignan nyo yung mga lugar, pasukin nyo yan, alamin nyo yung buhay ng ating mga kababayan. Doon nyo po matutuklasan na yung ibang mga kababayan natin
halos wala nang maiahain sa kanilang hapagkainan dahil nga sa kahirapan. Samantalang yung katulad ni Paulo Duterte, sobra-sobra yung pera. Kung yung 51 billion na yon itinulong niya sa mga mahihirap. Alam niyo ho, puntahan niyo po yung kabundukan ng Davao City. May mga kabundukan ho yan, may mga area dyan, may mga squatter ho dyan. Total, hindi naman niya nailagak. Yung 51 billion na yan, di sana, inisa-isa niya yung mga kabahayan sa distrito niya na mga mahihirap na nangangailangan ng tulong na matulungan, na mabigyan man lamang ng solusyon yung kanilang mga problema sa buhay. Mga gustong magnegosyo, siguro hindi naman malaki yung 20 mil, 10 mil na matulungan niya para makapagsimula sa kanilang buhay. Hindi malamang, tulad nga ho ng sinabi ko, napabalita na itong si Paulo Duterte ay nai-involve sa smuggling. Malamang, ginamit niya sa puhunan, smuggling tungkol sa ukay-ukay, sa asukal, sa bigas, sa mga kotse. Malamang siguro doon niya dinala yung 51 billion na yan na pinuhunan niya. Ang laking puhunan po yan pagka gano'n, smuggling. Malaki din ho ang pinupuhunan dyan, hindi rin po biro. Malamang doon niya po nilagak yun. Imbis na ilagak niya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan ng tulong mula sa kanya, inilagak niya para ipuhunan sa smuggling, para ho mas lalo pa siyang yumaman. Nakakalungkot ho talaga. Kaya nga tulad ho ng sinabi ko, paano na kaya kung si Sara Duterte ang maging Pangulo? Ilang bilyon na naman kaya ang mahahakot ni Paulo Duterte para ipuhunan niya sa kanyang negosyo sa smuggling? Ilang trilyon na naman kaya ang mahahakot ni Duterte kapag ang anak niya ang naging presidente? At ilang trilyon na naman ang mahahakot ni Sara Duterte kapag siya na ang nasa posisyon, na kung saan mas katakot-takot, mas kalagim-lagim, mas matinding paghihirap ang mararanasan ng ating mga kababayan. Kaya mga kababayan ko, magkaisa ho tayo. Kayo dyan sa Kongreso, kayo dyan sa Kamara, sana ho, huwag niyo pong ibaliwala itong 51 billion na ito, na kung saan nilustay lamang ng isang tao na walang pag-ibig sa ating mga kababayan. Napakalaki ho na 51 billion. Maraming mga kababayan natin dyan na halos walang maidamit dahil sa tindi ng hirap. Maraming mga kababayan sa bundok na nagtitiis na kumain na lamang ng kamote, kumain na lamang ng, di ba? Mga kababayan, kailan ho tayo magigising sa katotohanan? Kailan ho mamumulat ang ating mga kamalayan sa katotohanan? Kapag huli na ang lahat, kapag tayo ay nabubusalan na, kapag tayo ay napapailaliman na ng kanilang kapangyarihan na pwedeng gumamit ng dahas, katulad na nangyari kay Duterte. Nung panahon niya na kahit sino walang pwedeng magsalita, walang pwedeng sinong umangal, dahil pag umangal, papatayin ka. Gusto niyo ba na dumating na naman sa puntong ganun? Kung mahal ninyo ang bansang ito at mahal ninyo ang inyong mga anak, mahal ninyo ang inyong pamilya, mag-isip po tayo. Magkaisa ho tayo. Magkaisa ho tayo para papanagutin yung mga taong umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan, na kung saan ginagamit yung kanilang mga kapangyarihan para humangamkam o magnakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Sobrang sakit. Marami po akong kapitbahay, marami akong kakilala na hanggang ngayon ho, hirap na hirap sa buhay. Sana yung 51 billion na yun, inilagak man lang sana ni Paulo Duterte sa mga mamamayan ng Davao City para humaibsan yung kanila. Marami yung tumawag sa akin ng mga mananagat. Kailangan daw nila ng ayuda.
Humihingi sila ng tulong kay Duterte, kay Paulo Duterte, pero wala daw nakakarating. Humihingi sila ng kahit man lang konting pabor na mabigyan sila ng mga kagamitan, pandagat dahil nga nasira ng bag, pero walang nakarating. Paano makakarating? Pinuhunan doon sa smuggling ng bigas, ng asukal, ng ukay-ukay at ng kotse. Mga kababayan, kailan ho tayo magigising sa katotohanan na mayroong mga politikong katulad nila na hindi na dapat pagbigyan pa, hindi na dapat bigyan pa ng karapatan na umupo sa pwesto, sapagkat alam po ninyo, ginagamit na lamang ho nila yung pwesto na yun para ho makapagnakaw sa pera ng taong bayan. 51 billion. 51 billion. Mas malaki ho yun doon kay Sara Bula, wala sa 1 billion. Hindi nga nakaumabot ng 1 billion yung kay Sara Duterte kasi 650 million. Pero malaking bagay pa rin ho yun para sa ating mga mamamayan. Yung 125 million na kinuha nga ni Sara na hindi alam kung saan napunta, di ba't inimbestigahan yun? Dahil mahalaga importante. Gamit na gamit. Ito pa kayang 51 billion. Kaya mga kababayan, mag-isip ho kayo. Magsama-sama ho tayo para maturuan ng leksyon yung mga katulad ng mag-amang ito ni Sara Bulate. Sabi ko nga sa inyo, guguho ang Pilipinas kapag sila ang humawak muli sa Pilipinas. Patakot-takot na paghihirap na naman ang daranasin ng mga Pilipino. Kaya mga kababayan, ipagdasal ho natin ang ating Pangulo na sana ho ay magwagi sila sa kanilang plano nang sa ganun ho may mabigyan ho ng kaunlaran o maayos na buhay ang mga Pilipino dito sa ating bansa sa pamamagitan po ni Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, lagi ko pong pinapanawagan sa ating mga kababayan, magkaisa ho tayo. Kung maaari lamang ho, magkaisa ho tayo sa isang mithiin na kung saan ang bansang ito ay ibalik natin sa dating anyo niya na kung saan mayaman, hindi naghihirap ang mga tao dahil sa mga politikong magnanakaw na yan. Ibalik natin, tulungan natin ang ating Pangulo na maibalik sa maayos na sistema ang bansang ito. Nasa ating mga kamay, nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng bansang ito. Kapag tayo ay naniwala sa mga sinungaling, mga traidor na tao na maka-China ang pag-iisip, wala ho, lulubog ho talaga tayo. At darating yung panahon na talagang ang Pilipinas nito ay magiging pagmamay-ari na ho ng mga Chino. Kaya mga kababayan, tulad ng sinasabi ko, magkaisa tayong suportahan ang ating Pangulo, magkaisa ho tayo para sa magandang kinabukasan at sa maunlad na bansa. Muli po, tulad ng sinasabi ko, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.